So yun po ang ating pinag-uusapan. Huwag po tayong palilihis sa ginagawa ng administrasyon, yung gaslighting. Huwag po tayong sasabay sa kanilang direksyon na patuloy tayong budulin. Tatandaan ho ninyo yung mga malaking kasalanan nito. 117 billion pera. Mga Duterte team, suka daw, sabi ni Dul Booking. Dito muna tayo. Sa membro ng team ni Dul Booking. Isang senador ito, no? Ito, basahin natin post ito ng DWIZ. Panoorin na Senador Tolentino nangakong, what? Nangako na naman. Ipaglaban niya ang pagpababa sa presyo ng kuryente sakaling manalo sa eleksyon 2025. Dagdag pa niya. Sa Pangulo na malagang magkaroon ng isang West Philippine Sea Command na magbabantay sa West Philippine Sea, South China Sea, West Philippine Sea, ano ba? Ito, panoorin natin itong video, huwag na natin patagalin pa. Ating asikasuhin, pagbalik sa Senado at ang ipaglalaban po ni Senator Tolentino, mga tol, para bumaba yung kuryente, alisin natin. Narinig nyo? Sabi niya, pagbalik. Ba't kailangan pang pagbalik? Andyan ka na eh, dyan ka na eh, dyan ka na eh. Dapat noon pa lang, ginawa mo na yan. Tagal na yung kuryente ni hindi bumaba. Ngayon, pagbalik, anong pagbalik? Ating asikasuhin, pagbalik sa Senado at ang ipaglalaban po ni Senator Tolentino, mga tol, para bumaba yung kuryente, alisin natin yung 12% BAT. Huwag na magpatuloy dyan. Tingnan natin reaksyon ng mga tao. No? Mayroon itong 700 na reaksyon at may 520 na comments. Hindi magkalayo. Hindi magkalayo. Tingnan natin yung reaksyon ng mga tao. 709. Tingnan mo, no? Pinagtawanan. May 19 na like, may 10 na bahala na kayo magtingin dyan kung sino ang mga bangag dyan. Basta 674 yung tumatawa. Tingnan na tayo dito sa mga comments ng mga tao. Dito. Ayan po yung comments ng mga tao dito. So ito yung comments ng mga tao. Istoryahe ka, tagal mo na yan sa senator, di mo pagawa. Yan, but, di ba? Ngayon mo lang sasabihin, ito pa, pagbaba ng kuryente na 6 years mo nakaupo sa senador, bakit hindi mo ipanaglaban? Di ba? Huwag na tapusin, At mayroon itong 46 na like. So dito po to, straight PDP, laban senator candidate. Kaya dito natin makikita yung mga reaksyon ng mga tao, no? Mga pinagsasabi nito mga politiko. Ayan pa, 6 na taon ka na sa Senado. Bakit di mo ginawa? Mayroon 30 likes. Ito, no? May mga reaksyon. So, bawat isang comments dito ay may mga reaksyon ng mga tao. Kaya ibig sabihin yung mga nagre-reaksyon dyan, halos magkaparehas sila ng damdamin. Dati, bumibilib ako sa'yo, parehas pala kayo ng mga kasama mo. Wish naming sambayan ng Pilipino na sana matalo kayo. Kita naman, galit na. Galit na. Ibig magdasal na manalo. Paano ka mananalo yan? May nagdadasal na matalo ka. Tol? Diba? Why now you have the time in the world? 10 likes, may mga comment dito. Grabe. So dito mo makikita talaga na madaming mga tao bukod sa mga ano tawag niyan? Taliwas, kabaliktaran sa mga pinapakita ngayon sa mainstream media, yung mga mga survey. Taliwas yung nakikita ngayon dito sa social media. Dahil alam naman natin itong mga survey. Ay, nako, anak ng tukwa talaga itong mga survey nila, mga kabaliktaran. Dito makita mo talaga dito sa maging diretsuin natin. Sakit ang lalamunan ko dyan sa BAT. Pero ngayon, hawak-hawak ko po isang sulat, ibibigay ko kay Presidente Marcos mamaya, kung saan hinihiling natin magkaroon ng isang West Philippine Sea Command na magbabantay sa ating karagatan. Mabuhay po ang Iloilo! Happy Valentine's Day po sa inyo, mga tol! Kita no?
Ha? Kita niyo? Mabuhay daw ang mga Iloilo. Diyan mo makita bakit umabot na 3 years. Ito ha, 3 years na ito si Dolbo King sa posisyon niya. Hindi pa pala nabigay. 3 years na kayong binubumba ng China dyan. Kaya, pinaka-end game ditong mga dito sa gobyerno natin to, pinagtatawanan ng mga tao. So, sad to say. Kaya tama nga yung sinabi ni BP Sara, God save the Philippines. Dahil Panginoon na lang talaga ligtas sa Pilipinas sa ngayon dahil sa buwata na itong gobyerno na to at sa lahat ng mga nakapaligid niya. Nakakalungkot. Pag titingnan mo mga pangyayari natin sa paligid ngayon, grabe ng mga nangyayari sa atin. Sa droga, sa mga bilihin, wala ka na talagang makikitang maasahang kung titignan mo talagang sitwasyon natin ngayon, wala ka na maaasahan na talagang may maganda pang maidulot yung gobyerno natin para sa ating mga mahihirap. Dahil dyan sa mga nakaupo natin ngayon sa gobyerno. Huwag po tayong sasabay sa kanilang direksyon na patuloy tayong budulin. Tatandaan ho ninyo yung mga malaking kasalanan nito. 117 billion pera ng PDIC kinuha nila ng Marcos administration. Kinuha po nila yung 117 billion pesos ng PDIC. Hanggang ngayon, walang malinaw na paliwanag. Yung PDIC po, tatandaan din natin, pinakialam na nila yung dalawang higanteng banking and financial institution. 25 billion pesos kinuha nila sa DBP. 50 billion pesos kinuha nila sa Land Bank. At kinuhaan din po nila ng 60 billion pesos ang PhilHealth noong 2024. At hindi lamang po yan. Matapos akusahan na tila naglusot ng maanumalyang bilyong pisong budget sa 2025 GAA reports, House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng House of Representatives kinasuhan na sa Ombudsman. Hindi nga raw natutulog ang karma at ang lahat ng pagkakasala ng tao pagbabayaran ito sa maraming Pilipino. Tuluyan na nga sinampahan ng patong-patong na reklamo ng former House Speaker na si Pantaleon Alvarez at Attorney Ferdinand Topacio sa opisina ng Ombudsman ang liderato ng Kongreso na si Speaker Martin Romualdez, Representative ng Marikina na si Stella Kimbo, Appropriations Committee, ako Bicol Party List Representative Zaldico at House Majority Leader Manuel Jose Dalipe. Sir, anong basis ng filing natin ngayon? Meron tayong violation ng revised penal code at saka yung violation din ng anti-graft law. Nung una kasi, ang iniisip namin, revised penal code lang. Kanya lang, sabi nung isang complainant, ang dami namang nilabag na batas. So, bakit hindi natin